Bigyang diin niya na may mga ICC judges na umahawak sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte na kabilang sa mga nasintensya ng korte sa Russia. Dalawang judges ngayon na naglilitis sa kaso ni Tatay Digong ay kasama doon sa nasintensya ng hukuman ng Russia. Iginiit ni Roque na dapat patas ang aplikasyon ng batas at hindi maaaring magkaiba ang pamantayan depende sa kung sino ang apektado. Hindi pwede na pag si Tatay Digong ay okay lang ang kidnapping pag judges at prosecutors ng ICC ay hindi pwede. Sa huli nananawagan si Roque sa ICC na kumilos kung nais umano nitong magkaroon ng moral standing laban sa posibleng hakbang ng Russia. Kung ayaw ninyong kayo makidnap, palayain ninyo si Tatay Digong dahil mali ang pamamaraan ng pagkakakuha sa kanyang pagkatao. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad sa samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, panahon na dapat buwagin na yan ang ICC na yan, walang kwenta, dagdag pa sahod at perwisyo sa buong mundo, may politika din sa loob, ang justisya ay para lang sa may pera din dyan. Kaya pala dami nang nag-aalisa ng mga bansa dyan sa ICC. Dapat lang masama sa droga kaya dapat patputulin. Bakit kung mahuli ang Pinoy na drug lord sa ibang bansa, bitay hindi kayo nagrereklamo? Bakit pag sa bansa natin okay lang kahit maraming buhay ng Pilipino ang nasisira pati pamilya nila? Dapat lang sampulan ng Russia yan kasi hindi pwedeng pera-pera lang ang labanan. We are highly respected the ICC. Pero natatapalan pala sila ng pera to bend the law na pilit ginagawa against Tatay Digong. Ang alam nila yan. The ICC should be abolished because if they could do that to a former president of the Philippines, it's not unlikely that they would do the same to Trump, Putin, and other presidents when in reality, they don't even have jurisdiction. Pero mas matindi ang parusa nila, freeze ang lahat ng account. Kawawan naman, wala nang magagamit. Yan kasi pag si Lord ang mag-work ng kasamaan nyo, yan walang makakapigil. You like it or not, mas matindi. Tama, maling-mali talaga ang paghuli kay Tatay Digong, kidnapping, hindi pag-aresto at may kasama pang panghaharas. Hindi na narespeto ang tao, binastos at walang nirespeto, walang moral at isa pang pagkakamali ang pagtatraidor at pagkakanulo kay Tatay Digong. End quote. Bigyan natin ng reaksyon, opinion, itong post ang balita ngayon. Title, Araw ng Pagtutuos. Ito ang emosyonal na reaksyon ni Senator Robin Padilla kasunod ng mga ulat na naputulan na ng access sa mga bangko, credit card companies at malalaking tech firms ang ilang hukom at piskal ng International Criminal Court habang patuloy ang pagkakakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Padilla, ang sitwasyon ay tila ganti ng Diyos. Agree ako dito. Sa mga walang puso, lalo na tinanggihan ng ICC ang hiling para sa house arrest ng isang 80 anyos na dating Pangulo. Ito ang sabi ni Senator Padilla, nakakatakot kapag ang nag-iisang Diyos na ang gumanti sa mapagmataas, makapangyarihan at walang puso. Dagdag pa ng senador, ang desisyong tanggihan ang pansamantalang paglaya ni FPRRD ay para umanong pagpapako sa krus sa isang matandang leader na hinihiling ng maraming Pilipino na makauwi man lamang sa ilalim ng house arrest. Ipinapako nyo sa krus ang isang 80 anyos na pinagkita nyo ng house arrest na hinihiling ng mga Pilipino. Para kay Padilla, ang patuloy na panawagan para sa katarungan ay hindi na lang nagmumula sa lansangan o social media, kundi sa panalangin ng mga Pilipinong tumatangis. Iyan ay mga panalangin may bahid ng luha, humihingi ng hustisya mula sa Panginoong lumikha. Salamat po, Senator Robin Padilla. Agree ako, milyones ang mga Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong at karamihan sa kanila araw-araw na nagdarasal. Isa na po ako dyan. Talagang hindi naalis everyday sa prayer life ko ang kapakanan ni Tatay Digong na una, maligtas siya sa kapamakan, ang kanyang kalusugan maayos at mananalo siya sa kaso makabalik ng buhay sa Pilipinas.
Hindi ako nawawala ng pag-asa. Everything works for good. So itong nangyayaring sanctions, sobrang sanctions na ipinataw na ng US government sa kanila, to me, these are divine interventions. Sabi nga, may verse sa Bible, vengeance is mine, sabi ng Diyos. Kaya tayo, lesson learned dito. Kung may mga pang-aapi na nangyayari sa ating buhay, at tila baga hindi tayo nakakakuha ng hustisya, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi kung walang hustisya sa lupa, sigurado may hustisya sa hukuman ng Diyos. Ang pinaka-ultimate judge, ang Panginoon. Kaya ito, kay Tatay Digong, hintayin natin ang buong galaw ng Panginoon. Ako, hindi ko pa maintindihan bakit inilaw ng Panginoon ng isang Pangulo na minamahal ng milyones na Pilipino ay nakakulong ngayon. Beyond my imagination, hindi ko sukat akalain ng Marcos Jr. na ito. Tinulungan ng Duterte family na manalo, maging presidente, tinulungan mailibing ang kanyang tatay, tapos ganito pa ang gagawin. At sige na lang. Yun nga, Romans 8:28. All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So, tingnan natin anong gagawin ng mga ICC judges ngayon na halos wala na silang pera, wala na silang hindi na sila makagalaw. Ito, may nabasa akong article kanina. May mga kondisyones demand ng US government sa ICC. Pag hindi nila ma-meet yung mga demand na yon, susunod na sanksyon is ICC itself as an institution. Kasi ang sinanksyon, mga individual judges, I think siyam na judges at siyam na prosecutors. Individual lang ang mga sanksyon. Pag hindi ma-meet ang demand ng US government, ang isusunod na isanksyon is ICC as an institution. Pag nangyari yan na sinanksyon ang ICC as a court, mapaparalyze ang operation ng court. Baka dyan na sila mabuwag. Sabi nga ni Attorney Roque, buwagin na ang ICC. Sana magdilang anghel si Attorney Roque mabuwag. Kasi ang dami ng mga kumukontra eh. Ang dami ng umaalis na ba na Bulgaria, Venezuela, yung mga latest na umatras. Dahil nagiging useless na daw ang ICC. Mabuti na lang at itong mga superpowers, kinokontra nila ang what I mean with superpowers, US, Russia. Grabe yung ginawa ng Russia. Naglabas ng arrest warrant ang isang judge sa Russia para huliin ang mga ilang judges ba yun? Walang judges ata. At sa mga prosecutors, chief prosecutor, baka anytime, bigla na lang mabalitaan natin ang mga ICC judges nandun na, nakakulong sa Russia dahil may arrest warrant sila. So again, vengeance is mine. Agree ako dito kay Senator Robin Padilla. Ang Diyos na ang gumagawa para ipaghiganti ang mga inapi. Isa na yan ang ating minamahal na Tatay Digong. Nakakaranas siya ng sobrang pang-api. Una, galing sa kanyang bansa mismo, ang administrasyong ito, kinidnap siya. Pangalawa, ang mga judges na walang awa, na hindi man lang pinagbigyan ang kanyang house arrest or interim release. Natin ng reaction, opinion, itong post ang balita ngayon. Title, nasaan ang sovereignty namin? Tahasang kwestiyon ni ICC Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza ang soberenya ng Europa at ng Netherlands matapos umano'y mag-overcomply ang mga bangko sa US sanctions laban sa mga opisyal ng International Criminal Court. Sa isang panayam, ikwinento ni Judge Ibanez Carranza na nakipagpulong sila sa iba pang apektadong hukom sa mga opisyal na Dutch Ministries at Foreign Affairs at Economic Affairs kung saan direkta niyang inilahad ang kanyang pangamba. Kung susunod agad ang mga bangko sa palisiya ng Estados Unidos, ano na ang saysay ng soberenya ng mga bansang Europeo? Ito yung English na pagkasabi. Where is the sovereignty? Ulitin ko, where is the sovereignty of this country? Because the banks are independent. Why should they be subordinated to American policies? Yon ang tanong ng lumuluhang judge. Ayon kay Judge Ibanez Carranza, ang kanyang mga bank account ay nasa European banks
na sa prinsipyo ay dapat hiwalay sa impluensya ng US foreign policy. Gayunman, dahil sa takot ng mga institusyon sa posibleng parusa mula sa Washington, agad umano nilang ipinatupad ang freeze ng accounts at pagkansela ng mga serbisyo. Giit ng hukom, ang ganitong sitwasyon ay hindi lamang usapin ng personal na abala, kundi isang seryosong isyu ng extraterritorial control, kung saan ang desisyon ng isang makapangyarihang bansa ay umaabot at nangingibabaw sa loob ng ibang jurisdiksyon. Matatanda ang isyu ng soberenya rin ang iginigiit laban sa ICC matapos ipaaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na, nagabaan na sila. Yung ginawa nila sa ating Tatay Digong, question of sovereignty. Extraordinary rendition ang nangyari, kidnapping. So ito ngayon, bumabalik ang karma sa kanila dahil ito na, halos hindi na sila makagalaw dahil yung freeze order ng US, grabe. Bank accounts, kahit saan, hindi na sila maka-withdraw ng pera. Talagang pilay na itong mga ICC judges ngayon. Tapos na ang kanilang maliligayang araw. Okay? So, tama yung sabi ni BP Sara, ang gaba dili magsaba. Oh. Tatanong kayo ng soberenya, kayo mismo ang lumabag. Nag-pull out na nga ang Pilipinas sa ICC ninyo, tapos nakikialam pa kayo. Edi, yun yung tawag natin dito na Merisi Gaba. Ito, may nabasa kong article kanina. Itong US government talagang pinupuntiri ang ICC. Ang demand nila sa ICC ngayon, baguhin ang charter o yung konstitusyon ng ICC, ilagay nila doon na hindi nila pwedeng habulin si Trump at ang kanyang mga opisyalis after his term. Pag hindi, nako, ang isasanksyon ng US hindi lang mga individual judges and staff, isasanksyon na rin ang ICC as an institution. Kung mangyari yan, na ang isangsyon buong ICC, paralisado na ang operasyon ng ICC at hindi na ito mang-function, mabubuwag ito. Kaya, ito na nga, kung ano ang iyong itinanim, yan din ang iyong aanihin. So, pasalamat tayo sa Trump administration ng US. Although ang reason nila bakit ginigipit nila ang ICC is dahil sa American and Israeli interest. Kasi itong ICC na ito, nag-issue ng warrant of arrest sa Prime Minister ng Israel at saka dating Defense Minister, ayaw ng US. So, yun ding pag-iimbestiga ng ICC sa mga alleged na abuso ng mga American soldiers sa Afghanistan. Yun din ang nirereklamo. Wala kayong pakialam sa amin dahil hindi kami membro. O, ganun. Bakit nyo imbestigan yan? Bahala kayo. O, so, delikado ang kalagayan ng ICC ngayon dahil hindi lang US ang tumitira sa kanila, pati na rin Russia. Bago lang may sentensya ang isang Russian court na may warrant of arrest na yung 8 ICC judges at ang chief prosecutor ng ICC. Warrant of arrest. Nako. Baka isang araw mabulagan na lang tayo na nakakulong na sa Russia ang mga judges na ito. Pwedeng i-kidnap din ng mga Russian na operatives ang mga ICC judges na yan kung gusto ng Russia. O sinong makakapigil? Be? Wala. Ang US kalaban din niya ang papaya lang niya ang Russia. Pati China, galit din sa ICC sa ginawa kay Tatay Digong. Kaya umanda itong mga ICC judges na ito na nakikialam sa soberenya ng isang malayang bansa. Natin ang reaction opinion, itong post, ang balita ngayon, tungkol ito sa pangamba ni Attorney Harry Roque sa kalagayan ni Tatay Digong sa PRRD. But at the same time, may posibleng mangyari din na mabuwag ang ICC at makalabas na si Tatay Digong. So, good news and a little bit of bad news. Unahin natin yung medyo bad news bago yung good news.
Okay, ito. Pangamba ni Atty. Roque. Baka pati pagkain at gamot ni PRRD maapektuhan ng US freeze. Ikinabahala ni dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque ang ipinataw na US sanctions laban sa mga opisyal ng International Criminal Court. Iginiit na maaari itong magkaroon ng direktang epekto sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa kustodiya ng ICC. Babala ni Roque, kung na-freeze na ang mga bank accounts ng ilang ICC judges, hindi malayong maapektuhan pati ang pangunahing pangangailangan ng mga nakadetain sa ilalim ng jurisdiksyon ng korte, kabilang na si PRRD. Ayon kay Roque, malinaw umano na ang sanctions ay hindi lamang usaping political, kundi may potential na humanitarian consequences, lalo na kung maapektuhan ang kakayahan ng ICC na punduhan ang araw-araw na operasyon nito kabilang ng pangangalaga sa mga nakakulong. Bilang solusyon, ito na, yung medyo good news. Dahil gipit na ang ICC. Pero mo yung mga sanctions na yan, mga judges, mga staff, frozen ang kanilang bank accounts, ay hindi na makagalaw ang ICC. Bilang solusyon, ito na, good news. Muling iginiit ni Roque ang kanyang matagal ng paninindigan laban sa international na korte. Solusyon, buwagin na kasi ang ICC nang makauwi na si tatay. Agree. Ang pahayag ni Roque ay kasunod ng mga ulat ng ilang ICC judges, kabilang ang mga hukom na nag-deny sa interim release ni PRRD ay nawalan ng access sa mga bank account at financial services dahil sa US sanctions. So, both positive and negative effect ito kay PRRD. Ang nabasa ko sa isang post, siyam na ICC judges frozen ang kanilang mga bank accounts. Narinig ko yung isa, Judge Luz Carranza, yung taga Peruvian judge. Wala na, hindi na siya maka-withdraw. Pati anak niya na apektuhan. Canceled ang US visa. Then pati ibang mga judges, ganun din, pati pamilya ng mga judges, mga husband, mga anak, apektado. So, napipilayan na sila dahil sa 9 ICC judges at 9 staff ng ICC affected sa freeze order ng So, ipagdasal po natin ang ating Tatay Digong na sana hindi maapektuhan yung araw-araw niyang pangangailangan kasi kailangan niya ng gamot, kailangan niya ng pagkain. Sa loob ng detention facility, kailangan ng heater ba yan? O aircon, depende sa panahon doon. Kung tinglamig ba, tinglamig ngayon doon. Dahil winter, kailangan niya ng heater. So, tama yung sabi ni VP Sara, ang gaba, dili magsaba. So, ito na ngayon, yung gaba sa mga ICC judges, unti-unti na nilang nararamdaman. So, kung makikita nyo, itong tatlong superpower countries, nilalabanan na nila ang ICC. US, grabing sanksyon. Russia, may sentensya ng isang Russian court na pinapaaresto ang mga judges at ang chief prosecutor sa ICC na nagpa-issue ng warrant of arrest kay President Putin. China, ang unang nagreklamo laban sa ICC sa pagkakulong kay Tatay Digong, ayan China. Very strong warnings. So, kung ang 3 superpowers kalaban ng ICC, palagi ko hindi magtatagal ito. Kasi kahit mga European countries na dati-dati wala namang hindi naman nila ginigipit ang ICC, European countries sumama na rin. Siguro dahil sa influence ng US. Kaya yung ICC judge nga nagpahayag ng kanyang kalagayan, nagtaka siya kasi pati European countries wala na, sumali na rin. So, I don't know anong resulta nitong but magdasal po tayo. I believe God has a purpose in everything. Romans 8:28, anong sabi? All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose.